Josue Kapitulo 21. Ang mga bayan para sa mga Levita. Ang mga pinuno ng mga Levita ay pumunta kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno ng bawat lahi ng Israel doon sa Shiloh sa lupain ng Canaan. Sinabi nila, nag-utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na taytirhan namin at mga pastulan para sa mga hayop namin. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon, binigyan ng mga Levita ng mga bayan at mga pastulan mula sa mga lupain ng mga Israelita. Ang unang nakatanggap ng lupain ay ang mga angkan ni Kohat. Ang mga Levita na mula sa angkan ni Aaron ay kabilang sa angkan ni Kohat. Nakatanggap sila ng 13 bayan na galing sa lupain ng mga lahi ni Juda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ephraim, Dan at ng kalahating lahi ni Menes. Ang mga angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Issachar, Asher, Naphtali at ng kalahating lahi ni Menes sa Bashan. Ang mga angkan ni Merari ay binigyan ng 12 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Reuben, Gad at Zebulun. Kaya sa paraan ng palabunutan, binigyan ng mga Israelita ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga pangalan ng mga bayan na mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Juda na ibinigay sa mga angkan ni Aaron. Sila ang mga angkan ni Kohat na mga Levita. Sila ang unang nabunot na bibigyan ng mga bayan. Ibinigay sa kanila ang Kiriath Arba na siyang Hebron, sa kabundukan ng Juda, kasama na ang mga pastulan sa paligid nito. Si Arba ang ama ni anak. Pero ang mga bukirin ng lungsod at ang mga baryo sa paligid nito ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jephunneh bilang bahagi niya. Kaya ibinigay sa mga angkan ni Aaron ang Hebron na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ibinigay din sa kanila ang Libna, Jetir, Estemoa, Holon, Debir, Ain, Juta at Bet-Shemesh, kasama ang mga pastulan nila. 9 na bayan lahat mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Juda. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Benjamin. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga pari na angkan ni Aaron ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang angkan ni Kohat na mga Levita ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ephraim. Ito ay ang Shechem, sa kabundukan ng Ephraim na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang tao na nakapatay ng hindi sinasadya, ang Gezer, Kibzaim at Beth-horon, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Dan. Ito ay ang Elteke, Gibeton, Ayalon at Gat-Rimmon, kasama ang mga pastulan nito. At mula naman sa lupain ng kalahating lahi ni Menes sa kanluran, natanggap nila ang 2 bayan, ang Tanek at Gat-Rimmon, kasama ang mga pastulan ng nito. Ang natanggap ng ibang mga angkan ni Kohat ay 10 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga angkan ni Gershon na mga Levita ay nakatanggap ng 2 bayan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Menes sa silangan. Ito ay ang Golan sa Bashan, na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, at ang Beeshtera, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Issachar. Ito ay ang Kishayon, Dabirat, Jarmat, Enganam, kasama ang mga pastulan nito. At mula sa lupain ng lahi ni Asher, natanggap nila ang 4 na bayan, ang Mizhal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan pa sila ng 3 bayan mula sa lupain ng lahi ni Naphtali. Ito ay ang Kedesh sa Galilea, isa ito sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, ang Hamutdor at ang Kortan kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Gershon ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga natirang Levita ang mga angkan ni Merari ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulun. Ito ay ang Jonim, Karta, Dimna at Nahalal kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Reuben. Ito ay ang Bezer, Jahaz, Kidmo at Mephot, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Gad. Ito ay ang Ramot sa Gilead, na isa sa mga lungsod na tanggulan,
kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, ang Mahanaim, Heshbon at Jazer, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Merari na Levita ay 12 bayan lahat kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga Levita na mula sa lupain na pagmamayari ng mga Israelita ay 48 bayan lahat, kasama ang kani-kanilang pastulan. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa mga kalaban nila sa paligid ayon sa ipinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa lahat ng kalaban nila. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Josue Kapitulo 22. Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. Tinipon ni Josue ang mga mamamayan ng lahi ni Reuben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at sinunod din ninyo ang lahat ng iniutos ko. Hanggang ngayon, hindi niyo pinapabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita at tinupad niyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon, naangkin na ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar niyo sa kabila ng ilog ng Jordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, mamuhay kayo ayon sa kalooban niya, tuparin ang mga utos niya, maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanluran ng Jordan kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, magsiuwi kayo na dala ang maramiin yung kayamanan mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damit. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak ng mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban. Siyam at umuwi na ang mga mamamayan ng lahi ni Reuben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shiloh, sa lupain ng Canaan at bumalik sa Gilead, ang lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Jordan, nagpatayo ang mga lahi ni Reuben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking altar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng Canaan. At nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng Canaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Jordan. Kaya nagtipon sila sa Shiloh para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Phinehas, na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase. May kasama siyang 10 pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, gustong malaman ng buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayo niyo ng altar para sa sarili ninyo. Hindi kayo sumusunod sa Kanya. Nakalimutan niyo na ba ang kasalanan natin doon sa Peor? Dahil doon, pinadalhan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamaliang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon. Kung magre-rebelde pa kayo sa Kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain niyo ay hindi karapat-dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa Kanya, at doon na kayo tumira. Pero huwag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil yan ay isang pagre-rebelde sa Kanya at sa amin. Nakalimutan enyo na ba si Akan na anak ni Zerah? Nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakal ang ihandog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno, ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos.
Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa, at dapat din ninyong malaman. Kung nagrebelde kami o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito. Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapo-apuhan ninyo sa mga kaapo-apuhan namin ang ganito, ano ang pakialam nyo sa Panginoon, ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ang ilog ng Jordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni Reuben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapo-apuhan ninyo ang siyang magpahinto sa mga kaapo-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ipinatayo namin ang altar, hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ng iba pang mga handog na naroon sa tolde niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapo-apuhan nyo sa mga kaapo-apuhan namin ang ganito, wala kayong pakialam sa Panginoon. At kung mangyari nga na sabihin nila ito sa mga kaapo-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapo-apuhan namin, tingnan nyo. Nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alayan ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, kundi upang maging paalala para sa amin at sa inyo na isang Diyos lamang ang ating sinasamba. Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuwi sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alayan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harap ng kanyang tolda. Natuwa sina Phinehas na pari at ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni Reuben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase. Kaya sinabi ni Phinehas, anak ng paring si Eleazar, alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas niyo ang Israel sa parusa ng Panginoon. Pagkatapos, umuwi sa Canaan sina Phinehas at ang mga pinuno, at sinabi nila sa mga Israelita ang pakikipag-usap nila sa mga lahi ni Reuben at Gad. Nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos. At hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni Reuben at Gad. 34 na pinangalanan ng mga lahi ni Reuben at Gad ang altar na, saksi, dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat na ang Panginoon ay Diyos. Josue Kapitulo 23. Ang habili ni Josue sa mga Israelita. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Josue, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, matanda na ako. Nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi inyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin, mula sa ilog ng Jordan sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila, ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo. Tatakas sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo at tuparin niyong mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag niyo itong itakwil. Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo, at huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba o kaya'y maglilingkod sa kanila, kundi, maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos, gaya ng ginagawa inyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa nang lusubin nyo sila at hanggang ngayon wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng 1,000 tao dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos.
Pero kung tatalikod kayo sa kanya at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira, at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo gaya ng bitag, at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo kapag hinagupit kayo sa likod o kaya'y tinek kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay. Nalalaman nyo ng buong puso ninyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala, kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Josue Kapitulo 24. Muling nangako ang mga Israelita na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Tinipon ni Josue ang lahat ng lahi ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom at mga opisyal ng Israel, at lumapit sila sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, noon, ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumamba sa ibang mga Diyos-dayosan. Isa sa kanila ay si Tera na ama nina Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta papunta sa lupain ng Canaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman ni Isaac sina Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos, isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Egyptyo, at inilabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno nyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Egyptyo na may mga kabayo at mga karwahe. Humingi ng tulong sa akin ang inyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ang pagitan nila at ng mga Egyptyo. At nilunod ko agad ang mga Egyptyo sa dagat. Nakita mismo ng inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Egyptyo. At tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoaryo sa silangan ng ilog ng Jordan. Nakipaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos, nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor. Inutusan niya si Balaam na anak ni Beor na sampain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip, binasbasan kayo ni Balaam, at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos, tumawid kayo sa ilog ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga-Jericho, ganoon din ang mga Amoaryo, Pereza, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hivo at Jebuso. Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinadalhan ko ng mga putakti ang dalawang haring Amoaryo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumakain kayo ngayon ng mga ubas at mga olibo na hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno ninyo sa kabila ng ilog ng Euphrates, o sa mga Diyos ng mga Amoaryo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko maglilingkod kami sa Panginoon. Sumagot ang mga tao, wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin at sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang dinadaanan natin. Itinaboy niya ang mga Amoaryo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito.
Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon, dahil siya ang Diyos namin. Sinabi ni Josue sa mga tao, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil sa iya'y banal na Diyos at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babulewale ng pagrerebelde at mga kasalanan ninyo. Kapag itinakwil niyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay naging mabuti siya sa inyo. Pero sumagot ang mga tao kay Josue, maglilingkod kami sa Panginoon. Sinabi ni Josue, kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili nyo na pinili ninyong paglingkuran ang Panginoon. Sumagot sila, oo, mga saksi kami. Pagkatapos, sinabi ni Josue, kung ganoon, itakwil nyo na ang mga Diyos-dayosan nyo at paglingkuran ninyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumagot ang mga tao, paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos, at susundin namin ang mga utos niya. Nang araw na iyon, gumawa si Josue ng kasunduan sa mga tao roon sa Shechem, at ibinigay niya sa kanila ang mga kautusan at mga tuntunin. Sinulat ito ni Josue sa aklat ng kautusan ng Diyos. Pagkatapos, kumuha siya ng malaking bato at itinayo sa puno ng terebinto malapit sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ang batong ito ang saksi natin na nakipag-usap ang Panginoon sa atin. Magpapatunay ito laban sa inyo kung tatalikuran ninyo ang Diyos. Pagkatapos, pinauwi ni Josue ang mga tao sa kanya-kanyang lugar. Namatay si Josue at si Eleazar. Dumating ang panahon na namatay ang lingkod ng Panginoon na si Josue, na anak ni Nun sa edad na 110. Inilibing siya sa lupain niya sa Timnath Sera, sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto ay inilibing sa Shechem, sa lupa na binili ni Jacob ng 100 pilak sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. Ang lupang ito ay bahagi ng teritoryo na ibinigay sa mga lahi ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibi, ang bayan sa kabundukan ng Ephraim, na ibinigay ni Eleazar sa anak niyang si Phinehas. Dito nagtatapos ang sulat ng Josue. Para updated ka sa susunod na salita ng Diyos o Biblia, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.